August 23 hanggang September 21, dadalhin mo ito. Wag na hindi ka magdadala nito mga bossing. Simple lang naman po ito. Isang ziplock mga bossing or isang plastic or meron kang pouch or gumawa ka ng unton. Ilagay nyo po dyan mga bossing ko ang asin. Ang asin ay for cleansing, pantaboy ng malas, panghatak ng swerte. Tapos tatambalan mo siya kahit isang butil na bawang man lamang. Ilagay nyo po siya dito. Kasi yung bawang, nagtataboy po ito ng mga bad spirit, ng mga kamalasan. Lagay nyo lamang po siya dito. At ilagay sa bulsa, ilagay sa bag, upang sa ganon hindi ka malasin. Pero, pagtapos ng ghost month, September 21, huwag nyo hayaan na nasa bag nyo pa rin ito or nilalagay nyo sa bulsa ha. Kasi mga bossing, marami na siyang hihigupin ng mga negative na maaaring ikaw ay malasin, imbis po na ikaw ay malasin, ay swerte naman ang mapa sa inyo. Kasi di ba minsan, halimbawa, may negosyo ka, or kaya po, parang inaalat ka, laging katwiran po nila. Eh kasi ghost month ngayon. Huwag pong ganun ha. Kailangan, huwag nating bigyan ng katwiran yung malas na yan. Kailangan mag-isip tayo ng pangontra sa kamalasan para hindi tayo malasin. Matagal din po yan kung ikaw ang katwiran nyo yan. Parang tinanggap nyo po sila kasi ghost month. Kaya mas may na mga bossing ko, huwag nyo po yan tanggapin. Kailangan meron tayong proteksyon. Kagaya nitong dalawang to. Perfect combination po ito, yung ating asin at ang ating pong bawang. Ngayon, kung halimbawa, yung dala po ninyong asin ay ng tubig, yan po mga bossing ko, hinigop niyan ang negative energy. Maring ikaw ay mamalasin at dahil nga po may dala ka nito, natunaw na po mga bossing ko ang asin. Kumbaga siya na yung humigop ng kamalasan na maaaring napa sa inyo. Kaya po yan, kapag natunaw ka agad, hindi pa tapos ang September 21, di ba ang start August 23, hindi pa September 21, natunaw na po siya, paltan nyo po siya, itapon nyo lamang po ito mga bossing. Tapos paltan nyo siya ng panibagong buo-buo na asin at ganoon din ang bawang. Yung bawang itatapon niya na rin ha, once na natunaw po yung ating asin. Dahil maaaring may kumapit na rin sa kanyang kamalasan. Or kaya ang bawang ay natuyo ka agad, napakalambot ng bawang. Dapat po, pipiliin ninyo yung bawang fresh na fresh, matigas po siya. Huwag kayong pipili ng pampaswerte na malambot na yung bawang, luma na po yan. Or marami na siya nahigop na negative energy. Sabi nga po nila, mga bossing, ang asin hindi basta-basta natutunaw. Natutunaw lang yan kahit napakainit ng baka sabihin niyo, wala kaming kisame, natutunaw talaga kaagad. Hindi, mga bossing. Tignan niyo po yan. Kapag po yan, halimbawa, unang gawa po ninyo, natunaw siya kagad. Ngayon, itapon niyo po yan pag natunaw. Tapos, kapag po maglagay ka muli ng panibago. Tingnan niyo po yan. Kasi ako dati, ang dami kong mga pagsubok na pinagdadaanan. Mga 3 buwan, natutunaw siya lagi. Pinagtyagaan ko po siya hanggang sa hindi na siya natutunaw kahit na pumasok ng susunod muli na taon, hindi siya natutunaw. Kaya mas mainam mga bossing ko, pagtiyagaan niyo lang siya, mga murang asin lang ang inyong gagamitin. Huwag kang gagamit ng mga nabibili pa sa supermarket na mahal. Huwag nang gano'n. Yung kahit yung sa bangketa lamang yung mga takal-takal na 20, 50, yung mga gano'n, napakarami na po nun. Kunti lang naman ang kailangan po natin. Tapos gano'n din sa bawang. Sabi po nila, ang bawang natutuyo, ito ay 1 year natutuyo. Pero natutuyo yan pa kaagad po mga bossing kapag po maraming mga negatibo na nakakapit sa inyo. Asahan niyo po yan, pag ginanyon niyo, tuyo na agad. Itapon niyo, huwag niyo kayong manghinayang. Basta pagsasabay niyo siya, natunaw yung asin, itatapon niyo, pati yung bawang kahit matigas po siya. Kapag po naman yung bawang ay natuyo ka agad, at yung asin ay hindi natutunaw, itatapon nyo pa rin po yan. Palitan nyo lagi ng bago, mga boss. Basta, halimbawa, ginawa nyo na po ito, pwede yung gawin na kung kailan nyo ito mapapanood. Tapos, basta September 21, kahit hindi yan natunaw, hindi lumambot ang bawang, itatapon nyo pa rin po yan. Kasi, gusman po yan, mas matindi. Kaya kailangan meron kang ganito, mga boss. O siya, mga boss, ha, kapag ginawa nyo ito, kailangan naniwala ka. Kapag ginawa mo to, masaya ka. Hindi ka napipilitan, mga bossing. Kasi, effect kapag po hindi ka naniwala, or kaya parang napilitan ka lang, hindi ka masaya, kung mong gagawin mga boss kasi magiging wa-effect din po yan. Pero once na kayo naniniwala, naku, ang bilis ng talab po niyan. Ikaw po ay swerte ang darating imbis po nakamalasan. O siya mga boss, good luck pa sa inyo po lahat.